So sa pagpapatuloy mga kaibigan ng malalim nating pag-analysis no kaugnay sa budget ng Office of the Vice President at budget po ng DepEd noong secretary po si Vice President Sara Duterte. So dito po kasi nag-umpisa ang mga bagay na ito kung bakit nahati ngayon ang ating bansa, no? Kung bakit nahahati ngayon ang opinyon ng maraming Pilipino. Ipinaliwanag na po no, ni Vice President Sara Duterte kung paano nangyayari, kung paano nagaganap yung insertion sa budget, no? Kung paano nila dinadagdagan yung budget na hindi naman nakalagay doon sa kanilang ipinakikita during the time of deliberations ng budget. Kaya nga, kinu-question ngayon, 'di ba, sa Supreme Court yung insertion na nagkakahalaga ng 241 billion pesos worth of insertion doon sa 2025 national budget. So, kaya napakahalaga po na mapakinggan, mapanood ng publiko yung oral arguments na isinasagawa ng Supreme Court. So, let us thank the brilliant lawyers, no? And the congressmen, and of course, sa kasama po dito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ngayon po pinagtutugma-tugma ko yung mga pangyayari at binabalikan ko yung mga nakaraang interview kay Vice President Sara Duterte. Okay? So, yun na nga. Nag-umpisa ang lahat ng ito dahil sa malawakang korupsyon sa particularly sa Kongreso, no, but in reality this is it involves the government. So ito na po, no. Okay, so nasaan na tayo, no? Okay, kung bakit tayo humantong sa sitwasyon na kung saan ay kinakailangang ipakidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Simply because kailangan nilang itago ang malaking anomalya sa 2025 General Appropriations Act na pinirmahan po, no, ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos. Inyong matatandaan sa oral arguments pa lamang po, first and second oral arguments with the Supreme Courts, ay marami na tayong natuklasan. Mga anomalya, mga paglilipat ng pondo, and yung mga proyekto na meron na palang budget noon pa, fully funded na. Kasama na nga po dyan yung utang natin sa Import-Export Bank of Korea na kung saan ay para yon sa pagtatayo ng PGN Bridge, no? Panay Guimaras Negros Bridge, na kung saan ay nakautang na nga ang gobyerno, pero noong 2022 ito po ay pinondohan ng 50 million, and then noong 2023 pinondohan muli ito ng another 57 million pesos. Okay? So, yung ginawa po kasi ng kongresista na hindi po pumayag itong si Vice President Sara Duterte, yung budget ng DepEd noon 2023, gaya nga po ng ikinukwento po ni VP Sara, no, ginawa pong triple ng mga kongresista. Sabi nga po nila, sabi po ni VP Sara, yung budget niya noong 2023 ay nasa 5 billion para sa construction yon ng mga school, no, construction of classrooms. And nagulat na lang siya nang umakyat na po sa Senate yung proposal sa lower house, no, sa Kongreso. Meron pong additional na 10 billion pesos. Kasi nga, yung 5 billion pesos, nilapitan siya ng kongresista. Isang kongresista, at ayon nga po kay VP Sara, nilapitan ako ng isang kongresista at hinihingi kung magkano raw yung parte nila doon sa 5 billion. So hindi po pumayag itong si Vice President Sara Duterte. So hindi siya pumayag kasi nga kukulangin yung budget na yon, kasi yung 5 billion na yon ay sapat lang para sa classroom construction. Okay? So noong umakyat na po sa Senado ay nagtaka si VP Sara kasi nga may additional na 10 billion doon sa 5 billion na approved budget ng DepEd. So, yung 10 billion na yun po ay uncontrollable na po sa part ng
DepEd. Hindi na po yung kontrolado ng DepEd kasi ang kaya lang po nilang i-control ay yung 5 billion. Kasi yun lang po yung proposal nila versus the number of classrooms na kailangan nilang itayo. Okay? So, yun po ang naging umpisa ng mga lahat ng ito. And then, dahil po sa sobrang kasakiman nila, sa pagiging gahaman po nila sa pera, ay nagtuloy-tuloy po itong gawaing ito ng Congress, no? Kaya ito, panoorin ninyo kung ayaw ninyong maniwala, no? Ngayon niyo po pagdugtong-dugtungin yung mga nangyayari. Kayo na po ang bahalang humusga. Ito po si Vice President Sara Duterte. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. And so dahil nga sa pailalim na trabaho na ginagawa ng mga corrupt officials na ito, no, ay ganito po yung nakikita nating senaryo, no. Halimbawa sa magkapatid, nanghihingi yung panganay ng pera sa nanay o sa tatay, ganyan. Pero hindi po binigyan yung panganay. Ngayon, yung bunsong kapatid niya, kakausapin niya ngayon. Sasabihin niya doon sa bunsong kapatid, pag humingi ka ng pera, ng baon kay nanay o kay tatay, pwede bang doblehin mo yung hingin mo? Pwede bang gawin mong 500 yung hingin mo? Sabihin mo meron kang babayaran, kung ano-ano, ganyan-ganyan. So ito namang si bunso, hihingi ng pera sa magulang. Sasabihin niya 500. Pero yung kalahati doon o yung 400 doon ay ibibigay niya sa kuya niya. Dahil ang kailangan lang talaga ng bunso ay 100 pesos. So ganito po yung nakikita nating senaryo sa budget po ng DepEd, no? Dahil nga doon sa 5 billion na approved ay nanghihingi ng parte itong mga kongresista doon sa 5 billion. Hindi pumayag itong si VP Sara. Ngayon, magtatagumpay itong korupsyon na ito kung magiging magkakuntsaba ang Congress at ang Senado. Pag magkakuntsaba sila, malamang si VP Sara dito, maiipit. Pero hindi nga po ganun ang nangyari. Okay? So sa susunod na video ay ipapaliwanag natin kung paano natuklasan
ng Senado yung ginawang pagdadagdag ng pondo sa DepEd. Okay? Kasi during the deliberation po ng Senate version no ng budget, ganito po yung nangyari. May mga dokumento kasi na isasubmit, no? Siyempre magsasubmit ng proposal ang lower house, no, ang Congress. Tapos yung proposal na yun tatawagin nating Congress version. Ayan. So doon sa Congress version na yan, ang alam ni BP Sara, 5 billion lang yung approve sa kanya. Ngayon, nung umakyat na sa Senate, nagtaka ngayon yung ilang senador. Nagtaka ngayon yung ilang senador kung bakit mayroong additional na pondo doon sa DepEd. May patong na. Ngayon, ang tanong ng isang senador, panoorin niyo mamaya, no? Ang tanong ng isang senador, kayo po ba ang humiling ng budget na ito? Kayo po ba ang nagdagdag sa budget na ito? Okay? So, ang sabi po ni BP Sara, hindi po. Okay, so maliwanag, di ba? Hindi po siya. Kasi ang alam lang niya, kung ano lang yung pangangailangan ng kanyang ahensya, pangangailangan ng DepEd, malamang yun lamang din po ang hihilingin niyang pondo. Ngayon kasi, nung umakyat na po sa Senado yung deliberations ng budget ng OBP at ng DepEd, may napansin itong isang senador. Tinanong niya ngayon, bakit naging 17 billion? Bakit naging 24 billion? And so on so forth. Tinanong niya ngayon, pinakonfirm niya ngayon sa Office of the Vice President, sa Office of the DepEd, kung alam ba nila, sila ba mismo yung nagsumite ng mga dokumento na yun, yung mga kailangan ng DepEd? And the Vice President confirmed that hindi po siya, hindi po DepEd, hindi rin po OBP. Okay? So, sino ngayon ang naglagay at nag-insert ng budget? Now, I understand. Naiintindihan ko na, mga kaibigan, kung paano nangyayari ang insertion na kung saan ay kasama nga po yung insertion na yan doon sa petition po na i-file ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab sa Supreme Court when they question the constitutionality of the 2025 national budget at yung pagtatanggal ng pondo ng PhilHealth. Naiintindihan ko na kung bakit meron silang nakitang malaking halaga ng insertion sa 2025 national budget. Saan nga ba dadalhin ang 248 or 241 billion pesos? Okay? So, panuorin natin, ito po ang ebidensya. Kayo na po ang bahalang humusga. Kailangan po natin kasi mga kaibigan ang maging mapanuri, panuorin natin ng maigi, intindihin natin kung kinakailangan po natin ulit-ulitin yung mga napapanood nating mga videos, yung mga talakayan sa Congress, sa Senate at sa media, yung mga interview po, ganyan. Ulit-ulitin po natin guys, ulit-ulitin po natin at maiintindihan natin ang buong kwento. So sa madaling salita, tinaniman po itong si Vice President Sara Duterte ng takot-takot na pondo. Dahil tinaniman po siya ng mga budget na hindi naman po niya kontrolado, malamang pag tinanong siya kung saan niya nilagay yung pera na yun, ay wala siyang maisasagot. Kasi nga, those are some of the insertion doon sa kanyang budget. Paano niya masasagot? Ang hiniling niya lang ay yung 5 billion. Yun lang yung na-approve din, 5 billion. Tapos may mga additional, no? So, paano niya talaga ipapaliwanag yun? Uncontrollable niya po yun. Okay? So, ito po, panoorin ninyo. At kayo na po ang bahalang sumuri. Okay? So, sa part 3,
ikukwento pa natin ang mga naging dahilan kung bakit naghiwalay, no, ang opinyon ng maraming Pilipino. Baka sa analysis na ito, mapagdugtong-dugtong natin, mapag-ugnay-ugnay natin kung sino talaga ang mayroong pagkakasala. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd,
Kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal.